Magandang araw mga lods. Ayan, dito naman tayo sa mga cute nating mga alaga. Ngayon itatopic natin mga lods. Bakit nga ba mura ang mga ibon sa Pampanga? Ayan, yan ang ating itatopic. O sa mga ibang lugar. At bakit naman sa ibang lugar sobrang mahal, di ba no? Ayan, yan ang ating itatopic kasi may mga komento sa sa Messenger, kaya yan ang itatopic natin. Bakit iba-iba ang presyo ng mga ibon sa iba't ibang lugar mga lods. Let it bang, bang. Magandang araw mga lods. Yan, dito tayo ngayon sa ating munting ibonan Ngayon ito, napukaw lang yung ko rito. Siguro dahil dun sa sinabi ko na may nakita ako, 1-2, 1-2, iba-iba. So yan ang itatopic natin ngayon. Bakit iba-iba yung presyo ng ibon sa Pampanga o bakit mas mura, pati sa ibang lugar. Pero bago yan mga lods, yan muna tayo. Isa munang patalastas yan. Ayun mga lods, may mga sumasali na, kaya sali na kayo. Ito, basahin ko lang yung mga mga lods Basahin ko lang yung mga sumali na para ma-encourage kayong sumali rin mga lods. Ayan. Ito yung mga pangalan. Si AC Marcelino, 1 entry. Pascual Galicia, 2 entry. Algie Ramino, 2 entry. Mark Amsedel, 2 entry. Charles Pactud dyan. Ito yung mga lods Ito yung na-late na hindi na nakahabol. Kaya sabi ko, sa susunod ka na. Yan, tagal niya nagantay mga lods yan. May pondo kasi yan Yan si Charles Pactud, 1 entry. Timo J. Dilin, 1 entry. Tapos si Vincent Benyarao, 2 entry. Yan. Bali, kung bibilangan natin yung entry, bali 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yan. Ngayon, pag sumali kayo at hindi nabanggit yung pangalan nyo rito, mga lods, comment kagad kayo para maayos natin kasi mahirap mag-penalty mga idol. Ayan. Totally, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano sumali, simple lang. Mag-subscribe lang kayo sa ating channel para lagi kayong updated at lagi nakikita yung mga ginagawa natin dito sa vlog natin. Tapos, pagka subscribe nyo, click nyo na yung notification bell, yung all. Tapos, entry na kayo mga lods. Andyan lang yan sa description yung yung messenger natin at saka yung GCash number natin. Doon kayo yan yung number. So, ganun lang mga idol ang pagsali. Ngayon, tanungin nyo itong parapol natin na to kung magkano. Ano yun? 100 pesos. Pero, ang panalo mga lods, ang may uuwi nyo ibon, pagpapalarin kayo, 2 pares ng African na may mga matured na sobrang kinis ng ulo. Makikita nyo yan pag nanalo kayo makapagpapatunay. Tapos, yung yung parakeets yan. Siguro gawin na natin 2 pares. Yan. Para masaya, di ba, no? So, papatak, pag nanalo ka, 25 pesos lang ang 1 pares. Di ba, no? Mura-mura. So, yun. Sali na kayo, mga lods. So, ngayon, balik na tayo sa ating, sa ating topic, Bakit ako napukaw dito? Mari siguro doon sa sinabi ko nung nakaraang vlog na may nakita ako 1-2. Diba, no? Paris. Ayoko na i-picture kasi baka mamaya madali tayo, baka sabihin sobra ka namang mamintas, di ba, no? At saka ko i-picture ko na pag nakita nyo, tapos i-compare natin sa baka naman sabihin binubuli natin yung nagtitinda, di ba, no? So para maiwasan, hindi ako babanggit ng lugar, mga pangalan, at hindi rin ako babanggit ng kung pet shop ba yun o pet market. Yan. Kasi may pagkakaiba yan Siyempre, mahal yung sa pet shop.
Kasi nagbabayad ng upa yan. Doon sa mga pet market, ano lang yan, baka butaw lang. Alam mo yung ano lang, parang tricycle, butaw, 20, gano'n, 50. So yun lang yung babayaran nila kada punta nila ron. Kung member sila, no? Pero sa ano kasi, sa pet shop, may possible na umuupa kaya mahal. Yan. Totally, may mas mahal pa nga doon eh. Tsaka ano, yun, kaya iniiwasan kong kumuha na ng mga video gano'n kasi ano yan, baka mapanood nila ma-discourage yung tao tsaka baka mabuli, di ba, no? Kaya hindi ako nag-video, hindi tayo nagko-comment lang tayo, kumbaga parang nagsasalita lang tayo rito na ba't ko nasabi yun kasi sa totoo lang mga lods hindi naman sa talagang parang yung wanto mo hindi parang hindi worth it, parang hindi sapat o ano bang magandang ron na kumpara sa akin yung wanto mo dapat may mas maganda pa doon, yan, parang ganon. Pero hanap buhay nila yon mga lods, wala tayong pakialam doon. Kahit ibenta nila 10,000 ron, di ba, no? Wag nilang nila siguro sabihin, ito may kargang o kaya sabihin niya, ito red factor, yan, mga ganon. Tapos hindi naman yun, wag lang ganon, siyempre madadali sila doon. Pero kung sa presyuan, sinasabi naman niya yung mutation, tapos yung presyo ganon, siguro wala na tayong pakialam doon mga lods, kasi yun paninda nila yun mga lods. So ngayon, ang pakialam natin ito. Bakit ko nasabi na yun nga, na bakit iba-iba ang presyo, diba, no? Bakit sa Pampanga napakamura? Mura sa mga lods? Mura sa Pampanga, sa totoo lang. Ayan, yan ang isang itatopic natin. Bakit naman sa ibang lugar napakamahal? Tapos meron naman katamtaman lang. Kumbaga, parang Coca-Cola. Sakto, yan, parang gano'n. Kumbaga, budget meal. Di ba, no? Ganito yan, mga lods, Nung nakarang vlog ko kasi, nabanggit ko yun. Mataas. Sa totoo ngayon, maganda yung presyo ng mga kids. Di ba, no? Ang presyo ng mga alps, yan. Sa mga ibon, maganda yung presyo. Kaya ako kasi siyempre nagtitingin-tingin din tayo ng palihin na hindi tayo nakikilala yan, gano'n. Minsan sa mga pet shop din, nagtatanong-tanong tayo pero hindi ako nagbibideo kasi may tendency magduda yung sa atin, yung nagtitinda, di ba, no? Lalo na sa mga pet shop na yung mga hindi naman yung pet shop kagaya sa Arangke o sa may sa may Cartimar, di ba? Yun, talagang pag nagtanong at may video ka, alam nila yun. Although sa Cartimar nga, minsan pinagbabawal yan So ngayon, ba't ako napukaw sa gano'n? Kasi ngayon nga, nagtingin-tingin tayo para at least updated tayo sa mga presyohan, Ngayon, nung nabanggit kong maganda yung presyo ng tapos bumanggit ako, di ba? Na may 1-2 pa nga di ba, no? So ngayon, yun, para sa mga mag-iibon, lalo na ako, nag-out ako, pabor sa akin yun, siyempre. Di ba, no? Para updated ako sa presyo. Kaya, tsaka talagang nagtitingin ako, mga lods, para updated tayo. Pag bumaba yung ibon, so kailangan nating magbaba. Pag tumaas naman, siyempre, hindi man tayo magtatas ng mataas. Siyempre, konting-konti lang yan. So ngayon, may mga nagkomento sa sa Messenger. Siguro hindi ko na rin sila kasi baka mamaya sila baka yung iba ron nagtitinda o hindi natin alam. Ngayon, ito na lang, gumawa ako ng topic na bakit sa ibang lugar, di ba, no? Mababa, tapos sa iba naman mataas, di ba, no? Ito, tatargeting ko particular sa Pampanga kasi taga ron ako Siguro obvious naman na hindi ako nag-ikot, na hindi ako nagtanong. At saka sa mga mag-iibon, personal, mga idol, siyempre nakikipagkwentuhan tayo. Kaya nagugulat sila pag sinasabi ko, ang presyo ng ibon na to, ganito. Nagugulat sila. Kasi sa mga lots,
Ang hirap lang kasi, totally ako, hirap akong magsalita ngayon kasi baka mamaya, yung mga matataas ang presyo, di ba, no? Di ba, mataas ang presyo sa lugar na to. Sabihin natin na i-general natin, Metro Manila, mataas. Dito sila bumibili, mga namimili. Eh, ang lapit lang ng Pampanga, baka mamaya magpuntahan doon, mga lods. Di ba, no? Kaya iniiwasan natin, tsaka hindi ko rin babanggitin kung saan yung mga alam kong mura dyan. Di ako babanggit kasi iwasan natin na makasira tayo ng diskarte ng iba. Ayoko yun, mga idol, kasi una-una, naghahanap buhay ang mga yan. Makahanap buhay nila yan, mga pagtitinda ng ibon, o pag-aangkat. Ayoko maka-discourage sa kanila, mga lods. Siguro ganito na lang. Bakit mura ang presyo sa Pampanga? Ayan. Diba, no? Kasi sa totoo lang, kung sa kakatail, siguro, baka times 4 ang diferensya. Ang laki ng diferensya. Times 4 o times 3. Kung magtatapat pa nga ako sa inyo, baka magulat na kayo, mga lods. Diba, no? Kaya kita nyo yung dala ko, mga idol. 3 piraso. O yan, bubulong ko sa inyo. Pag pumunta kayo rito, bawa bumili kayong ibon, tapos bubulong ko sa inyo na kung gaano kababa doon. Napakamura doon, mga lods. Yung nakikita nyo sa pet market, ano pa yun? Kung nanonood kayo, sa mga mas pa yun? Di ba, may mga underground pa kasi yan eh. Ayoko lang magsalita kasi rito kasi baka mamaya, tayo, gusto ko rin kasi siyempre, pagdating ng araw, tayo dyan, titira tayo. Di ba, no? Tapos sinasabi ko, sobrang mura dyan, paano tayo makakadiskarte ng magandang presyohan niya pag nandyan na tayo? Yung sa akin, gusto kong, siyempre, itaas din yung presyohan ng ibon. Dahil siyempre, nandyan na tayo sa larangan na yan. Para pag nag-out tayo, baga magpatoka lang, kahit pa paano, hindi pamigay yung ibon natin, Lalo na tayo ngayon, mga kakatil na tayo. Sana makapisa, di ba, no? Para hindi nasasayang yung pagod natin. Kahit man lang yung pamalit patoka nila, yung pagod natin, yung binibili nating mga gamit ng mga yan. May gamit din mga yan, mga lots. Di ba, no? Kasi ako sa totoo, pag kinakapos na ako ng lalo ngayon, si Mrs. medyo although nakapasok na, sumama yung pakiramdam. Hindi masyado nakapagluto. Hindi nakakapagluto. Mahilig magbibili ng gulay yun eh. Kaya yung namin, puro instant lang. Instant adobo, yan. Ganun lang. Walang gulay yun. Kaya hindi ako Ngayon, ang ginagawa ko, bumibili talaga ako ng gulay para sa mga alaga natin. Kasi hindi naman lalo ngayon, summer. Parang ang hirap tumubo ng mga tanim natin. Iba, nakakamatay. So, napipilitan ako na bumili ng gulay, mga lots. Diba, no? So, ibig sabihin, may gastos ng pag-iibon sa totoo lang. Kaya kahit pa paano sana, kung maitaas yung antas ng presyo ng ibon, siyempre, makikinabang tayo ron para hindi tayo mahirapan sa pagbibili ng patuka ng mga to. So, mga pagkain nila, di ba, no? So, ngayon, yung ko nga, bakit sobrang mura sa Pampanga? Di ba, no? Bakit naman sa, meron nga ako natanong, hindi ko lang kung, tingnan nyo, ito, halimbawa na lang. Bakit minsan, meron pang taga Cavite, meron pa nga, di lang kami nun, nakalimutan ko na nga pangalan, Di lang kami nagkasundo taga Batangas, mga lods. Di lang kami nagkasundo kasi doon daw, sobrang mahal. Diba, no? Kaya yung nakita niya nagpa-vlog, kaya natsambahan pa niya yung panahon na ang mga kits talagang mura. Dito sa metro, Dagsa yung para-kits nun. Kaya nakita niya, tapos ang gaganda daw ng mga Hindi lang kami hindi lang nagsalubong Baka yun Ako, hinala ko ron, yun yung nasalo ng yung sinasabi ko mga fisherman dito. Di ba? May fisherman, mga lods. Ako, hindi na ako takot sa mga yan kasi ang mga kalods, kung talagang bibili sa akin, bibili yan. Di ba? Pag hindi talaga. Kaya wala na sa akin yun.
Kaya hindi ko na masyadong tinatapik. Pero yun, nadagit ng fisherman yun. Siguro nakita, yun. Nakita yung kung anong, inano niya. Pwede nyo lang i-chat kasi yun sa comment section puntahan mo So ngayon, ang topic nga natin, bakit dun sa area na yun mahal? Tapos, dito sa Pampanga, mura naman. Tapos dito sa metro, halo-halo na. May mahal, mayroong mura, tapos maraming breeder din dito. May murang magbenta, may mahal magbenta. Diba, no? Tapos particular sa Pampanga, yan. Ito yung topic natin. Bakit sa Pampanga mura? Kasi meron isa rin taga Pampanga nag-comment kasi sa akin. Ayoko na kasi para hindi na lang baka may bulihin Ayoko yun mga lods. Kaya ko na lang. Itatopic ko na lang to. Ngayon, bakit mura sa Pampanga? Ito yun mga lods. Isang dahilan kasi bakit nagmumura yung isang, sabihin natin produkto, no? Gagamit ako ng isang halimbawa. Halimbawa na lang, ito, pananim, halimbawa. Ito, di ba, nung nakaraan lang, umuwi ako, nakarang buwan. Nung bumili ako ng kamatis, mga lod, sa Pampanga, mahal pa yon sa totoo lang. Pero mura na yon, ikumpara mo dito sa Metro Manila, mga lods. Kasi, nung mga panahon na yun, parang 180 yata kilo. 180 ang kilo sa Metro Manila, hanggang 200. 220 pa nga yata kasi 220 kasi 1/4 60 noong mga panahon na yan kaya alas yung isang kamatis pag bibili ka 15 pesos 20 pesos talaga magugulat ka. So sa Pampanga biglang tingin nakala mo mahal pero sa totoo sa ibang lugar napakamahal ng kaya mura pa rin So ngayon ito yon. Bakit biglang minsan sa kumbaga sa gulay gagamit na lang ako na isang halimbawa kamatis. Bakit minsan nakita ko nga tinatapon na lang bakit ganun? Bakit nangyari yun na tinatapon na lang tapos pinamimigay tapos ang kilo 8 pesos. Duruin nyo yun hindi ko ba banggitin yung lugar kasi kawawa yung lugar sa parteng norte 8 pesos, 5 piso, gano'n. Yan yung kilo ng kamatis sa kanila. Hindi sa hindi sa farm. Talagang doon mismo sa family, Samantala sa Metro Manila, hindi nagbabago yung presyo. May 100 pa rin. 150 yan, 120, 180, hindi nagbabago. Kasi ganito yan mga lods, na-over yung kumbaga sa production na-over. Sumobra yung tanim, nagsabay-sabay. Maring Nubaysia, Benguet, Pangasinan, Ilocos, Pampanga, nagsabay-sabay ngayon. Di ba? Saan ba dadalhin yan? Ang takbo niyan mga lods, dito sa Metro Manila. Ngayon, paano mo pa dadalhin dito kung bagsak ang presyo? Yung iba kasi nawawalan na ng loob, siyempre. Paano ka arkila ng truck? O paano mo iaano yan 8 pesos na lang ang kilo. Di ba, no? Kumbaga, yung cost ng yung transport mo, wala na. Kaya masisiraan ka lang ng loob. Doon ka lang nagbebenta, halos yung pamigay na. Di ba, no? Di ba kagaya pag mahal ang presyo, iniisip mo, mas mahal sa Maynila. Kaya talagang itatransport mo yan. Di ba, no? Pero pagdating naman sa metro, yung mga malalakas ang loob, pagdating sa Metro Manila, kung ang usapang kamatis, pagdating dito, hindi naman nagbabago yung presyo nila. Hanggang ngayon, mga lots, mataas ang presyo niyan. Di ba, no? So, ganun din sa pag-iibon, mga lots. Di ba, no? Sa Pampanga, sumobra yung dami ng ito, siguro, nagtatapat lang naman ako. Tsaka hindi naman siguro offending yun, Sumobrang dami yung breeder dyan sa Pampanga. Nung pumutok yung yung pag-iibon, dati na dyan Ako, maliit pa ako. Alam ko marami ng breeder diyan sa Pampanga. Talagang dekada na yung yung edad ng pag-iibon nila. Kumbaga sila yung mga nakauna sa pag-iibon diyan Dati na marami diyan, bata pa ako. Ngayon, nung pumutok yung pag-iibon, ayun, lalong dumami, mga lods. Sa totoo lang, ang Kapampangan magaling mag-breed diyan, mga lods. Ayan, shout out sa mga taga Pampanga.
Mahuhusay mag ano yan, mahuhusay mag-breed ang mga yan. May mga technique. Kaya mga lods, huwag kayo magtaka, di ba? Ako tinatanong niyo ako, bakit anong sekreto? Huwag kayo magtaka mga lods, taga dyan din ako sa Pampanga. Di ba, no? Tsaka lagi kong sinasabi sa'yo, di ba, bata pa ako, mahilig na ako sa ibon. So siguro, hindi na ano yun, hindi na... Wala na sigurong hiwaga doon mga lods. Marami mahuhusay na mag-iibon dyan, na magagaling mag-breed. Ako may ano pa, hindi ko nababanggitin ha, parting ano to, sa area ko, sa Mabalacat. May malaking ano dyan dati na nag-export ng ano, ng ibon. Yun, lisensyado naman yun. Na-picture na rin yan sa TV. Nakalimutan ko lang nga yung pangalan, pero ano yan, magana kayo, manood na lang kayo ng ano, ng mga vlogger na taga Pampanga. Yung mga sikat ha, yan. Hanapin nyo, andyan yan, pinipicture nila, kumpare pa nga niya yata yun eh. Ano yun, ano talaga, matagal na silang nag-i-export ng mga ibon. Kumbaga, doon na nga nagsiyaman ng mga yan eh. So, ibig ko sabihin, sa Pampanga, marami talagang breeder dyan. Maraming breeder. So ngayon, nung pumutok na yung pag-ibon, lalong dumami, pati mga ano, mga ordinary mga kapampangan dyan na ano, na may hilig din sa pag-ibon, tsaka gawin nilang negosyo, dumami. So halos ano dyan, ako nga, pag nag-ano ako dyan, halos yung mga bahay dyan, may ibon eh. So, ngayon, ang nangyari, sumobra yung ano, sumobra yung dami ng nag-iibon. So natural, bababa yun, babagsak ang presyo nun. Pati yung nag-export yun, alam ko, nasa kasaan sila eh. Bumagsak yung ano, yung presyo ng ibon, mga lods. Kaya sa Pampanga, ang baba ng ibon, mga lods. Hindi na ako babanggit ng presyo, mga lods ha, basta mababa. Ano nga eh, ako nga eh, nakita nyo, bumibili ako, binigyan na lang ako. Binigyan na lang ako. Sobrang baba. Eh siyempre ako, medyo nahihiya naman ako dahil ano, kasi siyempre, sabi ko naman sa kanya, doon sa kausap ko, di gagawin ko naman ano yan eh, magbe-breed ako, tapos ina-out ko naman yan. Ikaw mo ano siya, kasama siya nung pamangking ko, nahihiya rin siya. Binigyan ako, di ba, 3 piraso. Tapos nagbigay nga ako ng pang ano, kahit pa paano, yung pang, alam niyo na, eh, sabi nga niya, painumin mo lang yan, Kel, sabi niya sa akin eh. Okay na yun eh. Pinagbigay akong pang ano nila kasi siyempre, parang ano lang naman yun eh. Kumbaga sa tropa eh, pakikisama ano. Eh nalaman niya na nag-iwan ako, pinabalik ngayon mga lods, di ba no? Nakwento ko na to sa inyo, pinabalik. Ayun, kalit kalahati lang daw. O yun eh, siyempre, para hindi na magkahiyaan, tinanggap ko na lang. Eh ngayon, napakadaling magbalik kasi isesend mo lang sa Gcash. Tapos na usapan eh. Kasi yung kapatid ko dyan, nagtitinda, di ba? Nakikita niya, may tindahan. Kaya sabi ko yan, pag alis ko, yan, iyan mo na sa kanila yan. Yan eh, yan, binalik ulit. Hindi, para daw binenta. Eh talaga naman bibili ako eh. Di kaso siya, hindi niya ako pagbebentahan. Bibigyan lang talaga ako, mga lods. So yun yan na yung nangingitlog dyan, na sana makakapisa, So, ganun yung istorya niya mga lods. Ito, particular sa Pampanga. Kasi yan, medyo kapisado natin kasi taga dyan tayo. Kaya bagsak ang presyo ng ibon dyan kasi ang daming breeder. Di ba, no? Napakarami. Ano sila, tsaka pati yung mga hindi naman talaga nag-iibon. Kung nakita nila, yung mga time na yon, patok ang mga lovebird. Ayun, ang daming nagsipag-alaga. Tapos meron nga, yun nga ang pamangking ko, yung asawa ng pamangking ko yun. Noong una, African lovebird yun, naka-arbor nga ako ng isang pares, Tapos, nasusunod, nung pag-uwi ko, sabi niya, inalis na daw niya, nagkakatil siya, di okay na naman. Sabi ko, maganda yun para pagbalik ko. Pero bala ko bibili sana sa kanya. Nung tinanong ko yung anak, sabi niya, nasa 50 na daw yung, yung kakatil niya. Nung pagbalik ko, wala na. In-out na daw niya kasi, hindi ko alam ang dahil pamangking ko, kung ano yung niya. Siguro, wala siyang makitang kasi balak niya talagang gawing yun eh, yung magbebenta siya. Eh, sa dami ng nagtitinda ro, mahirapan ka na. Pahirapan na yun, lalo na dyan, bagsak ang presyo,
Ang presyo ng ano dyan, ayoko lang sabihin dito mga lods. Siguro pag may pumunta rito, doon ko banggitin sa inyo, no? Napaka, bagsak ang presyo, kaya, siguro kung diyan ka magbe-breed, dalhin mo sa ibang lugar. Yung ibang, yung nasa pet market, mga Kapampangan yun, eh. Dumadayo sila. Di ba, no? At least yung presyo, nagiging times 3. Yung presyo sa Pampanga, paglipat mo na ba, punta kang pet market sa Bulacan, times 3, at least panalo, di ba, no? So, ganun. Ngayon, na ang naman, bakit naman sa ibang lugar, kabaliktaran ng Pampanga, sobrang mahal naman. Di ba, no? Kumbaga, yung paraket mo, presyong African. Although ngayon, yung mga African, yung mga normal, mas maganda pa presyo ng mga paraket sa totoo lang, mga lods. Di ba, no? So, bakit naman sa ibang lugar, sobrang mahal naman, di ba, no? Yun nga yung pinagbabatayan ko, may 1.2. 1.2, 1.5, may 1.8 pa nga eh. Pero naman, yung iba makinis, yung 1.8. Pero yung 1.2, ang hirap lang mga lods eh, baka masumpungan tayong namimintas. Hindi hamak na yung yung mga, sabi ko, pambira 1.2, tapos ito bigay ko lang ganito. Di ba, no? Kaya yan ibig sabihin nun, kaya mahal dun sa lugar naman na to, walang masyadong breeder, mga lods. O ngayon, bakit bumibili sa iba? Di ba walang mabilan doon, mahal ang presyo sa lugar nila, tapos kagaya ko, nagbo-vlog, nakikita nila mababa, madali ako makontak, tapos di ba nagdi-deliver ako, ayun, sa akin sila kumukuha, imbis na sa lugar nila, kasi mahal. Ganun yun, mga lods, depende sa lugar. Parang kamatis lang yan. Halimbawa, napunta ka ng Bicol, bakit ang presyo ng kamatis doon 300? Tapos dito sa Benguet 8 pesos. Maaari walang masyadong nagtanim ng kamatis sa Bicol. Di ba, no? May dumarating mga kamatis siguro nasa ibang lugar galing. So kaya mahal ang kamatis. Ganun yun, mga lods, kumbaga sa pananim. Minsan bababa, minsan tataas. So kumbaga sa kamatis o sa gulay, mga lods, sumasabay tayo ron. Pag mababa yung yung presyo, baba rin tayo, mga lods. Pag mataas, taas din tayo, di ba? Depende yun sa mutation, mga lods. So ganun lang yun, kaya kaya ako tinapik to kasi may mga nagko-comment. Ano lang naman na parang nagbibigay lang ng tip yung mga kalods natin, di ba, no? Ayun, tinapik ko tuloy kasi hindi ko man dapat itatapik to. So para aware kayo na bakit ang presyo sa Pampanga sobrang mura, tapos halimbawa parting Cavite o Rizal ang mahal naman kasi walang masyadong breeder doon. Kaya di ba madalas kong sinasabi, pag sa area mo iilan-ilan na yung mag-iibon, swerte mo. Alam mo kung bakit ko sinabi yung swerte mo? Pag nakilala ka dyan, ikaw na yung dyan, ikaw na yung magbibigay sa kanila. Diba? Wala kang kalaban. Gaya dito sa metro, yan, sa Pampanga, particular, dito sa metro, maraming kalaban. Kaya kumbaga, diskarte lang. Kasi ako naman, hindi naman ako ron Kasi, gaya ng sabi ko sa inyo, diba, mga lods, lang to, libangan. Yan. Nag-out man tayo, patoka lang. Diba, no? Patoka lang. Kasi, hindi naman tayo hindi naman tayo talaga mapopostrate ka pag talagang gagawin mong negosyo to. Pwede mong gawing negosyo to kung may iba ka pang kabuhayan. Parang lang, sidekick lang. Pero kung gawin mo, i-focus mo rito, ay madadali ka, mga lods, yan, buti kung kilala ka na, kagaya ng mga kilalang nagtitinda sa pet market. Although, tingnan mo nga yung mga yan, di ba, no? Mga kilalang breeder na, pero pupunta pa rin sa pet market. Kasi nga, bumagsak na yung ibunan, mga lods. Bagsak na yung preso sa dami ng nag-aalaga. Tapos patuloy pang di ba? Patuloy pang kagaya ko, tuloy-tuloy yung pag-out ko. Kaya parami ng parami yan, mga lods. Kaya pagdating ng araw, baka maging na yan, maging common na sa Pampanga o sa Pilipinas
Pagmaga tuloy. Sa Pilipinas, yung mga ganyang ibon, maging natural na. Ayan. Kaya, yun lang yun mga ito. Kaya, bakit may mahal, may mura na lugar sa mga ibon. Depende yan kasi sumosobra yung dami ng mga breeder, mga lods. So, yun lang mga lods. Sana nakuha kayong konting kaalaman sa mga ganong impormasyon mga lods. Okay mga lods, maraming salamat. Bye-bye.